Hi, merhaba, hoş geldiniz. So, welcome to Chan FW channel. This is Naim. Yan, si Naim. Ang partner ko in life. So, guys, magkwentuhan lang tayo today. I-share ko lang sa inyo yung advantage at disadvantage kapag maraming camera sa bahay ni amo. Kasi marami sa atin ng mga OFW nanny or domestic helper, takot na takot tayo kapag merong camera sa bahay ni amo. Pero dapat, alam nyo ba na dapat huwag kayong matakot, dapat magpasalamat pa kayo. Kung bakit kayo dapat magpasalamat, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Di ba? So, huwag kayong matakot dahil mas maganda na meron mga kamera sa bahay ni amo. Tara, samahan nyo ako at pag-usapan natin kung bakit. So, ayan, pag-uusapan natin ngayon guys kung bakit hindi tayo dapat matakot kung may mga kamera sa bahay ni amo at dapat pa natin itong pasalamatan. Okay, bago ang lahat, welcome back again sa aking channel. Chan FW channel. Ito ang channel ng mga FW na kwentuhan lang tayo at yung sharing lang, yung sa mga nangyayari sa buhay natin, sa mga kung ano nangyayari sa trabaho natin sa ibang bansa, di ba? At saka pang anti-stress na rin kasi minsan na-stress tayo. Kaya kailangan natin ng kaibigan or someone na pwede nating makakwentuhan at dahil busy tayo minsan at dahil sa ating trabaho, kaya ayan, pwede na lang tayong manood ng video minsan sa YouTube dahil ako guys, pag free time ko at saka yung feel ko na pagod ako, stress ako, manunood lang ako ng mga vlog sa YouTube, lalo na shout out kay Dr. Willie Ong at saka kay Dr. Edwin, yung cute Alvin pala, Dr. Alvin, pa cute na doktor, at saka si Doc, sino yon yung may pa-char, mga ganon. So, apat yun sila ng mga doktor na pinapanood ko kasi kailangan din natin ng health tips. Okay, di ba? Health tips sa buhay. Kasi kailangan natin i-maintain yung ating kalusugan, ang ating ganda, at kung ano-ano pa man, peace of mind and happiness. So, ayan, bago tayo mapunta doon sa apat na doktor na lagi kong pinapanood, at saka of course si Chinkitan sa financial education, at saka yung isa na Bisaya, yun. So, pag-usapan natin, di ba, sabi ko yung sa camera. Lagi na lang tayong na out of topic kasi nga masyadong marites si Ate Chan. So yan, shout out nga pala sa ating mga kababayang mga OFW, saang panig man kayo ng mundo, sa daigdig naroroon ngayon. So, ayan. Kasi marami sa atin, hindi talaga maiwasan meron tayong mga camera. Sa akin dito, actually, ilan ang camera? Okay, sa taas, sa salon, sa 4th floor, meron kaming isa doon. Sa 4th floor, tapos sabi nila, lalagyan pa daw ang terrace. Tapos dito naman sa 3rd floor, sa salon, dalawa sa salon, yung sa entrance, meron kaming sa kusina, at saka meron yung sa labas, at saka meron din kaming sa depo, yung sa bodega namin. So 7 lahat guys ang camera namin dito. Pero hindi ako natatakot. Kasi advantage ngayon lalo na kapag mayroon kang baby o bata na binabantayan. Kasi wag naman po sana, if ever may mangyaring masama sa bata, syempre kailangan alagaan mo rin mabuti. Makakatulong yan para talaga sabihin wala kang ginawang masama sa bata at wala kang ginawang hindi maganda sa bata, 'di ba? So malaking tulong 'yan kapag ikaw isang nani talaga namang tapat sa iyong
gawain. Pag mahal mo ang bata, huwag mo lang talaga of course sasaktan. Kasi pag sinaktan mo yan, yung bata na yan at nakita ka sa camera, ikaw naman ang lagot. Di ba? Lagot ka naman, patay ka naman, lagot ka. So, pero pag wala ka namang wala ka namang masamang ginawa, honest ka naman at mahal mo naman yung bata, inaalagaan mo naman yung bata, at kapag inaalagaan mo ng maayos yung bata, tapos merong mga bagay na hindi natin maiiwasan na may mangyaring what if, may mangyaring hindi maganda, makakatulong si camera. Okay? Why? In what way? Of course, i-review kung ano ba talaga ang totoong nangyari. So, makakatulong yon kapag wala ka namang hindi magandang ginawa, kung binantayan mo naman talaga yung alaga mo, pero wag naman po sana may aksidenteng nangyari. So, laking tulong yon if ever may nangyaring masama sa alaga mo at wala ka namang ginawang masama, malaking tulong yon para mapatunayan na hindi mo naman talaga ginawa ng masama yung alaga mo at inaalagaan mo naman talaga siyang mabuti. Kaya lang minsan may mga pagkakataon na mga disgrasya na hindi natin maiiwasan. 'Di ba? Si Naim. Okay? Just listen, Naim. Okay? Kaya yun, so instead na kakabahan tayo or sabihin natin, ay, ayoko magtrabaho sa amo na yan kasi ang dami-daming kamera, lalayasan ko yan. Ang tanong, bakit ka takot? Kung alam mo naman na yung sarili mo is hindi gumagawa ng katarantaduhan, kabulastugan, bakit ka matatakot? O, 'di ba? There's something wrong. Bakit ka matatakot? Ayaw mong makita sa camera na ano yung ginagawa mo? O, 'di ba? Kasi kung ako din, halimbawa, lagyan nila ng camera tong kwarto ko, o, 'di ba? Halimbawa, hidden camera kasi titingnan nila ng kung ano yung pinagagawa natin. Di bahala sila sa buhay nila kasi ako maghuhubad talaga ako sa kwarto ko. Kwarto ko naman yun di ba? Privacy natin yun. Meron tayong privacy. So, problema na nila yun. Kung pati yung kwarto natin, lalagyan nila ng camera, talagang maghuhubad ako. Kung makita nila yung hubot-hubad kong katawan, di wala na akong pakialam doon. Di ba? Kasi kasalanan na nila yun. Ngayon, pag yung sa labas, sa kusina, sa kusina, kahit may camera kami, kumakain ako at nagluluto ako ng anong gusto kong lutuin. Pagkain yan Hindi naman, sabagay, hindi naman ako sinabihan ng madam ko. Sabi naman niya, you can cook whatever you want. Thank you. Diba? Pero kung sinabi naman niya sa akin na kung ano lang yung pagkain dyan sa ref, yun lang ang kakainin mo, of course, hindi naman ako magluluto. Diba? Kasi ayoko yung pagkain nila, guys, dito, to be honest. Ayoko yung pagkain nila kasi puro lycopene. Kasi hindi tayo nasanay, di ba? Hindi tayo nasanay. Kaya parang hanapin mo talaga yung ginisa, yung may toyo. Kasi hindi sila gumagamit dito ng toyo. Ang karamihan na ginagamit nila dito is tomato sauce. Yun nga ang pagkain nila dito. So, Diyos ko, parang naano talaga ako sa tomato sauce. Kaya, yun. Ano ba tong buhok ko? Parang basa kasi. Kaya pangit ang buhok ko. Huwag ko namang buhok. Pakisama ka naman kasi nagbi-video tayo para maganda tayo sa video. So, yun guys. So, sa mga kababayan natin, sa mga kapwa ko OFW, kapag may camera, ang madam nyo, wag nyo naman kaagad layasan. Ayaw mong mag-work dahil mag-camera. Bakit? Baka mamaya dyan pa kayo ma-discover. O, 7 camera o 7 channel din yan. O, ano yan? ABS-CBN, GMA, ABC5, RPN 9. Wala nang RPN 9 ngayon, no? So, ganun lang yun. Kung wala naman tayong ginagawang masama, wala tayong dapat katakutan. Di ba? Kasi mas malaking tulong yan. Kasi if ever nga sa sinabi ko kanina na pag may mangyaring hindi maganda sa ating alaga, pero malinis naman nating konsensya, wala man tayong ginagawang masama, malaking tulong yan para kung may mawawala o di hanapin, normal lang yan kasi meron naman talagang mami-misplace nila yan, pero yun nga, huwag tayong matakot kasi mas
mas lalo tayong safe. Alam nyo ba na safe tayo kapag ang mga amo natin is maraming camera? Kasi nakikita nila kung ano yung ginagawa natin. So, kung may mawala man dyan or may mangyaring hindi maganda, ano sasabihin natin? Just review the camera. You have a lot of camera, so what's the use of having a camera if you're not going to review? So if there's something happens, so just review the camera. So what's the use? You have a lot of camera in the house, so no, diba? So parang ganun. So ayan, mas safe tayo kapag ah, maraming camera sa bahay ni amo kasi malaking tulong yan. As long as wala tayong ginagawang masama, pagbutihin natin ang ating gawain, pagbutihin natin ang ating trabaho. Yun, hindi tayo perfect. Meron at meron tayong mga kasalanan. Sa totoo lang, hindi tayo, no one is perfect. No one is perfect in this world. Diba? So, ayun, at least malaking tulong po talaga yan. Lalo na kapag yung amo mo salbahe, may pagkasalbahe din, no? At saka may amo din tayong medyo, may hindi talaga maganda ugali, no? Halimbawa, huwag naman po sana, pagbintangan tayo, hindi ipa-check mo, oy. Check your camera. Anong ginagawa ko? If sabi, oh, bakit naubos yung itlog dito? I-check your camera in the kitchen. If I cook or not, parang if I eat your egg or not, 'di ba? Check on the camera kasi merong mga amo na kagaya sa Hong Kong na nagbibilang sila ng mga itlog. Diyos ko. Pero talagang ganun guys, sa totoo lang. So, ayun, malaking tulong. Kasi sa Hong Kong, ilan yung camera namin doon? Marami. Sa kwarto ng alaga ko, may ano talaga doon, may camera sa kwarto ng alaga ko. Sa sala, may ano, may camera sa kitchen, yung pintuan ng kitchen, may camera. Mga 4 yata yung camera namin doon sa Hong Kong. Dito naman 7. Oh, pero natatakot ba ako? Hindi. Bakit? Kasi alam ko na wala naman akong gagawing masama at if ever meron siyang ipagbibintang sa akin, edi sabihin ko, review niya yung camera. Anong gamit ng camera? O, diba? Tapos yun nga guys, meron pala akong experience dito na pagising ko ng madaling araw, alam nyo ba na nakabukas ang pinto namin mga 2 to 3 o'clock yata yun. Kasi, di ba, syempre naiihi tayo. Paglabas ko sa kwarto ko, ang lamig. As naparamdaman ko yung lamig. Sabi ko, bakit ang lamig? Ala, paglingon ko sa main door namin, bukas. Oh my God. I-close ko na lang sana. Kaya lang naisip ko, sabi ko, hindi ko ba ito sasabihin kay madam or sasabihin ko. So, kinlose ko na lang yun. Tapos sabi ko, kailangan malaman niya. Kasi what if may nawala? Oo, may camera. Pero gabi na yun eh. So, kaya yun, pagka-close ko sa door, sinabi ko talaga kagad, Ma'am, the door is open. Sabi ko talagang ganun. As nanginginig din talaga ako. What if may nakapasok? My God, Diyos ko. So, ayun, dahil may camera naman, chinek niya kung anong oras. At saka chinek niya kung sino yung last na pumasok at hindi nagsara ng ano. Kasi kung wala kaming camera, ako pagbintangan, oy, hoy, katulong, bakit hindi mo sinarado ang pinto? O, di ba? So, buti na lang, may ano naman, may camera naman. So, thank you guys. Thank you for watching. Sana may natutunan tayo. Maraming salamat. Till my next vlog. Thank you. And may the Lord God bless us all. Bye!